Wait na ako. Pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental, mas nagkalinaw ngayong hawak na ng pulisya ang 3 sa 4 na suspect. This is just robbery gone wrong. Huli ka sa loob ng paaralan sa Olongapo City. Estudyante, pinagsusuntok at hinampas ng upuan ng kaeskwela. Senador Alan Peter Cayetano, tatapatan ang pag-iimbestiga sa 2019 Southeast Asian Games. Imbestigahan niya yung Southeast Asian Games of 2019. Ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Sagot ng NBI. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Dagdag ayuda para sa mahihirap na Pilipino sa gitna ng tumataas na presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Inanunsyo ng Pangulo. MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go sinuspindi muna sa clearing operations matapos i-upload sa social media ang paninita sa gurong walang helmet habang nagmumotor. Sir, baka pwede wag din ang iyaro sa ano. Kaliwa kayo. Sa nyo, nakapitigan. Blurred ka naman eh. Sa Maynila, babaeng sinubukang humabol sa jeepney na kinulsunada umano nila ng kanyang kasamahan, umailalim sa Tranay Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa sikat na American Marine Biologist na si Kent Carpenter sa Negros Oriental. Isa sa kanila positibong kinilala ng live-in partner ni Carpenter na humalay anya sa kanya. Ibinasto rin ng Philippine National Police ang duda ng Provincial Police sa kalunos-lunos na sinapit ng partner dahil hindi naman pala conclusive ang ikinasang pagsusuri. Nakatutok si June Veneracion. Wait na ako. Napaiyak ang live-in partner ng American Marine Biologist na si Kent Carpenter nang makaharap ang isa sa mga naaresto kagabi na suspect sa panluloob at pagpatay sa kanyang kinakasama. Positibo niyang kinilala ang suspect na si alias JF na hindi lang nanloob, nanggahasa pa aniya sa kanya. Muna sunod siya balay. Magmamay ka rin. Wait na ako. Kasi ngalan mo? Ngalan mo? Pagkatayin mo kanina, humingi ko isang balang. Ayon sa Philippine National Police o PNP, si alias JF ay nagtrabaho dati sa bahay na mag-live-in. Kaya pamilyar sa pasikot-sikot ng bahay ni Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental na pinasok niya at mga kasama ng July 12. So, all indicators as of this time point to the fact na this is just a robbery gone wrong. Plan po talagang nanakaw. So we're still verifying why they killed yung ating pong marine biologist. Unang naaresto kagabi sa hot pursuit operation ng PNP sa Sibulan, Negros Oriental, ang gunman na si alias MO. Pero walang nakuha sa kanyang baril. Hindi pa rin nare-recover ang pera at gamit na nakuha sa panloloob. Kaninang madaling araw, sumuko naman ang isang nagsilbing lookout. Pinaghahanap pa ang isang suspect na kasamang pumasok sa bahay ni Carpenter. Yung isang hinahanap, hindi pa natin masyadong pero they told us, ito pong mga naaresto na natin, na nandun daw po yung barel at nandun ang mga nakulimbat o mga nanakaw po nilang mga gamit. Sabi ng PNP, nagtuturo sa isang universidad sa Dumaguete si Carpenter. Bilang isang marine biologist, tinukoy niya ang Verde Island Passage sa pagitan ng Southern Luzon at Mindoro bilang Center of Marine Biodiversity at nagsulong na protektahan ito. Kabilang din si Carpenter sa tumistigo para sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Ngayong nasa police custody na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Kent Carpenter. Lumilinaw na ngayon na walang kinalaman sa krimen ang kanyang live-in partner at kapatid nito. Nauna nang itinuring ng Negros Oriental Police na persons of interest o POI ang magkapatid. As of now, sinasabi nga natin medyo lumalayo na doon sa anggulo na they were involved and they were, especially the live-in partner was very instrumental
in identifying itong ating mga suspects. Masakit na nga maituring na POI na pagdudahan pa ang pahayag ng live-in partner ni Carpenter na nirape siya. Ito'y matapos sabihin kahapon ng Negros Oriental Police na negatibo ang resulta ng full vaginal swab sa biktima. Yun pala, hindi naman conclusive ang resulta. I received the report from the provincial director. Tinanong rin po natin ito sa kanya. It turns out that the report he received initially ay galing lang po sa health officer ng Sibulan. So it was not, it was properly done, but it was not the complete rape kit or rape evaluation or assessment, kung examination na nagawa. Sabi ng PNP, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang pamilya ni Carpenter para kunin ang kanyang mga labi. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Huli cam naman ang isang hinihinalang pambubuli sa paaralan. Ang estudyante, kitang pinagsusuntok at sinampas pa ng upuan ng kaeskwela. Ang hakbang ng paaralan sa pagtutok ni Von Aquino. Sa viral videong ito na ipinost ng Kami ang Batang Gapo Facebook page, makikita ang isang estudyante na pinagsusuntok ang kaeskwela. May mga umawat sa lalaking naka-dark na t-shirt. Pero sumugod ulit ito para upakan ng isa pang beses ang kaklase. Maya-maya pa, kumuha na ng upuan ang estudyante na inihataw sa kanyang kaklase. Sa videong wala pang 1 minuto, hindi nakita kung ano ang pinagsimula ng away. Hindi rin gumanti ang estudyanteng inupakan. Ang video kuha sa Columban College sa Olongapo City. Pinuntahan namin ang eskwelahan pero tumangging magpaunlak ng panayam ang pamunuan nito. Pero sa opisyal na pahayag ng paaralan, sinabi nitong iniimbestigahan na nila ang insidente. Ang insidente, tinawag nilang alleged bullying. Sinecure na raw nila ang biktima at kaagad dinala sa klinik para mabigyan ng medical assistance. Inalok din nila ang mga magulang ng biktima ng libreng psychological assistance intervention, habang ipinatawag naman ang umano'y nanakit at kanyang mga magulang. Nananatili nila ang istriktong policy ng paaralan laban sa bullying at hindi kinukonsinti ang karahasan at panghaharas. Inaalam din namin kung sa high school o college ito nangyari, kasabay ng pagkuha sa pahayag ang Department of Education at ang Commission on Higher Education. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bibigyan po ng minsanang perang ayuda ang mga 4-piece beneficiary at iba pa sa pinalawak na Uplift Assistance Program na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong tumataas muli ang presyo ng langis dahil sa muling pagningas ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, nagpasya si Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng dagdag ayuda para sa 7.2 milyong pamilya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.2 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Para sa 3.2 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, makakatanggap sila ng hanggang 2,000 pesos na minsanang cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang 2.2 milyong pamilyang mahihirap at malapit na maging mahirap na natukoy sa community-based monitoring system, bibigyan ng 2,000 pesos kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Bibigyan rin ng 2,000 pesos kada buwan hanggang Disyembre ang 1.2 milyong manggagawa na mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. 12.3 billion pesos ang ilalaan sa panibagong ayuda ayon sa Malacanang. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Ang video ng Presidente inilabas sa Malacanang habang nasa isang working visit sa Singapore ang Pangulo. Nakipagpulong siya kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Nagpaabot si Wong ng pagbati sa pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country at sa mga nakamit na tagumpay ng Pinay tennis ace na si Alex Ayala. Ang pagpapaigting pa ng maganda ugnayan ng Pilipinas at Singapore ang naging pangunahing paksa ng usapan ng dalawang lider. Tinalakay din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI
paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Pamumuhunan naman sa healthcare at internet connectivity ay binunga ng mga dinaluhang business meeting ng Pangulo doon. Nakatakdang magbalik Pilipinas ang Pangulo mula sa Singapore ngayong gabi. Ivan Mayrina nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, disgrasya ang inabot ng isang babae matapos niyang habulin ng isang jeepney sa Osmeña Highway sa Maynila. Nabangga kasi siya ng truck at pumailalim pa rito. Nahuli kamyan at nakatutok si Bea Pinlac. Humarurot ang pampasaherong jeep na yan patawid ng Osmeña Highway sa Maynila. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina, kita ang isang lalaki na nakahabol pang makasampa sa jeep. Ang isang babaeng nakasunod sa kanya, hindi na nakaabot sa jeep at nahagip ng truck. Pumailalim ang babae sa truck at naiwang nakahandusay sa kalsada. Ang truck, nagdire-diretso lang ang takbo. Sugatan ng 28 anyos na babae na agad dinala sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinagtripan umano ng grupo ng nabanggang babae ang driver ng jeep. Nakursunadahan lang siya habang nakahinto yung kanyang sasakyan doon. So sa takot niya, pinaharurot niya yung kanyang jeep kahit na naka-red light pa. At ito namang biktima natin, humahabol na makasakay doon sa jeep at makasama doon sa mga grupo niya. Kaya lang, dahil nga sa Osmeña Highway, naka green light o naka-go, yung signal light, dire-diretso yung truck, hindi siya napansin. Pinaghahanapan ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. May nabangga siya. Hindi natin alam bakit hindi siya tumigil. Abandoning one's victim yun eh. Di ba dapat tumigil ka? Ang dalawang lalaking 18 anyos na kagrupo umano ng biktima, inireklamo rin ng jeepney driver. Sila yung sumakay. Ang reklamo naman sa kanila ay sinaktan nila yung driver ng jeepney at saka yung kasama niya. Kaya mahaharap ito sa kasong physical injuries. Tukoy na ng pulisya ang dalawa. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Halos 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga operatiba mula sa Monoy supplier at kanyang runner. Ang nahulikan na lantarang pagsusula sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Exclusive! Animoy nag-aabutan lang ng candy ang dalawang ito nang makuhanan ng cellphone video. Pero ayon sa Manila Police District Drug Enforcement Unit, bentahan ito ng droga. Sa isa pang video, makikita rin ang lantarang bentahan ng droga sa pagitan ng pusher at kanyang buyer. Tila wala rin kakaba-kaba ang nasa videong ito na animoy nagbebenta lang ng sigarilyo. Pagkakuha ng buyer sa droga, pumesto siya at kanyang kasama, kabilang ang isang bata, sa likod na nakaparadang sasakyan at doon na raw mismo gumamit ng droga. Surveillance videos ito nakuha sa parking lot sa Intramuros sa Maynila. Nakaka-alarma dahil maliwanag, may mga tao, pero parang kinikipit balikat lang nila. Kaninang madaling araw, inaresto sa bypass operation si alias Mayor na siya umanong supplier ng droga sa area ng Intramuros at iba pang lugar. Street level po, opo. Marami po siyang mga galamay doon. Na-monitor po namin yung activity niya, mostly sa Intramuros. Meron din po siya sa Tondo, saka sa Quiapo. High-value individual kung ituring ng Drug Enforcement Unit ng MPD ang target personality na si alias Mayor. Bukod sa siya ang source ng droga sa lugar, ilang beses na rin daw itong nakulong dahil din sa kaso may kinalaman sa droga. Huli rin sa operasyon ang ayon sa MPD ay isa sa mga runner ni alias Mayor sa Quiapo. Nakuha sa kanila ang aabot sa 2.7 million pesos na halaga ng shabu. Ilang beses ka na nakulong? Pangalawa po. Pangalawa pa lang po, lahat dahil sa drugs. Opo, yung una. Sa hirap din ng mga pangangailangan lang din namin mo. Ilang beses na ngayon? Pangalawa. Drugs din. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang kasamahan ng mga suspects at kung saan galing ang droga. Isipin natin to kung kakalat ito sa street, gaano karami ang masisirang buhay dito. Ang mahalaga dito, may pakialam yung ating mga kababayan dito sa mga ganitong, pag nakakakita sila ng mga illegal na gawain, dapat ipagbigay alam agad nila ito. Based po sa intel report po namin, ang market po nito is mga taxi driver, mga pedicab driver doon, sa mga area lang din.
Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Kahapon, napakinggan po natin ang tennis journey ni Alex Ayala. Pero marami pa kaming napag-usapan sa aming one-on-one tulad ng kanyang buhay sa labas ng tennis court, pati love life. May mensahe rin siya sa kanyang mga magulang at lolong naging coach niya. Narito po, tutukan ang iba pa naming napag-usapan. What's the most fun thing you've done outside of tennis lately? Lately, I went to the Bad Bunny Yes, concert. yes, I was in La Casita, so that was super fun. I had a mini girls trip with my friends, and it was so memorable. In Stockholm. Yeah, for the- and yes. what are you looking forward to after that, after the Bad Bunny concert? Off court, I mean, my whole week here at home is jam-packed, so I'm super excited. I'm only halfway, but I feel like pigang-piga na ako. But you know, Alex, you've had a different kind of childhood. At 13, you had to go to Spain to train. I mean, is that something that you would encourage your daughter to do as well? If she really wanted to do it, then yes. I'm years away from that, right? But I think that I'm so lucky that I had that opportunity and that my family backed me with that. And when I heard about that opportunity, this 13-year-old girl, she was like, yes, so excited. So never looked back. Must have been so hard for your parents to let you go at 13. That was such a big sacrifice on their part, right? Yeah, well, I asked them, but I think so. I think yes. What but do you want to tell your mom? She's always been there. But you know, believe ako sa kanya kasi pag medyong wild na kami lahat, siya stoic pa rin. Yes, she has diba? become Parang, iconic. yeah. She's been iconic. Yeah. She has. But thank you, Mom. I love you. How about for your dad? Thank you, Dad. I love you. Woman of few words. Yeah. But how about your lolo? No, you always pay tribute to your lolo. What would you like to tell him right now? I mean, he's been there. He's been your source of inspiration all these years. I never really thought about that. I think about how he would react, how he would, what he would do, and it's funny because I think that I know exactly how he'd react to what I've been doing. But yeah, I think what would that reaction be? Silently proud. Yeah, but I'd probably tell him that I hope he's proud of me. Yeah. You know what? Many girls must envy you in a good way. Yeah. But is there also something that you envy girls who lead a normal life, so to speak? I don't like the word envy. Yeah, in a good way. Yeah, in a good way. Yeah. You know, I always looked at one thing I value so much in my life is girlhood and friendships. I think it's so important, especially at the age that I'm at, and they're really the ones who also give me a break from my life when it gets crazy sometimes. So whenever I look at the genuine friendship and girls uplifting each other, although I'm also surrounded by that, and I guess that's what I get envious of in a good way. Although I also have that in my life, which I'm so grateful for. Yeah. And which leads me to my next question. With your talent, your beauty, your charm, your grace, your skill, everything, no, your humor, no, what's your message to all the admirers out there who want to apply? Who want to apply? Apply as friends? No. What would you like to tell them? Thank you for the admiration, and thank you for the support, and I hope to meet you guys at some point. Yeah. But hanggang dun lang. Depende. We'll see. Okay, depende ha. That means open ka. O sige, ano lang hinahanap mo sa isang guy? Oh my God! Yes. Oh my God! Ang dami Sige ko. na. I have so much to think about outside of boys, but I believe that if the time's right, it will come when it needs to be there, right? Yeah. Okay. So if it comes, I'll let it come. Okay. Yeah. My last question. You know, you've come a long, long way since that girl with chubby cheeks, ruffled socks, you know, light up shoes. What would you like to tell that girl now? What would you like to thank her for sacrificing that has brought you to where you are right now? It's so crazy when I'm asked that question because, I mean, that's the same girl. It's just one girl in an extended period of time. I would say that I'm proud of her. I would say that keep going and that I'm excited for her journey because she's only at the beginning. Yeah. Anything else you pray for? I pray for
health, my family's health, my happiness, my family's happiness, and yes, yeah, those things. Yeah. Thank you so very much for your time. Thursday chikahan na po mga kapuso at ang maghahatid sa atin ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, ang gumaganap bilang si Leila Aragon, ang lawyer sharpshooter sa Task Force Firewall na si Cheska Fausto. Cheska! Thank you, Miss Vicky. Good evening mga kapuso. Ahead of her debut, meron na ring debut pop singles si Sparkle artist Princess Aliyah. Napaamba tuloy ang mga naging housemates niya sa PBB at co-star sa You're My Favorite Song. Ang challenge na yan, ichichika ni Miss Aubrey Carampel. LSS ang marami sa debut pop single ni Princess Aliyah na Ambak. Pumasa pa nga sa TikTok Dance Challenge ang kanyang PBB Kapuso ex-housemates. At co-star sa afternoon prime series na You're My Favorite Song. Maraming ipinagpapasalamat si Princess, lalo't less than a month na lang, magdedebo na rin siya. Before, sabi ko, ayoko talagang mag-debut kasi mas gusto ko na lang mag-travel. Pero ngayon na sobrang lapit na niya and sobrang rush din ng preparation. Sobrang excited na din ako. And syempre, makita ko lahat ng mga taong malapit sa akin sa araw na yun. Very hands-on daw si Princess sa preparations. Mula sa theme, invitations at gown na isusuot. Siya mismo ang pumili with the help of her Sparkle family. Kasi po kung wala sila, hindi ko po talaga mabubuo yung debut ko, yung dream debut ko. Mas magiging espesyal pa raw ang okasyon dahil parehong hindi nakaranas mag-debut ang kanyang mommy at ate. Sabi nila, at least ikaw man lang maranasan mo yon, and sa minsan lang din to mangyari sa buhay mo. Sa kanyang special day, gusto raw ni Princess na makasama ang malalapit sa kanyang buhay. Hindi naman po siya masyadong bongga. Mas gusto ko po yung simple lang, pero very, very elegant, very princess. Hindi ko pa napaplano exactly kung sino yung mga gusto kong ilagay sa 18s, pero sinabihan ko na din sila, oy, dito kayo. So, prepared na din sila kahit paano. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Susunod, exclusive estilo sa pambibiktima ng isang grupo sa kanilang rent-tangay modus bestado. Holy cow! Ipo-ipo na minsala sa Masbate City. Pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation sa issue sa 2019 SEA Games. Tataputan ng pagsasyasat sa flood control scam ni Senador Alan Peter Cayetano. At ang iba pang detalye sa intimate pero heartfelt na kasalang Bea Alonzo at Vincent Co. Tutukan lahat ng iya sa pagpapatuloy ng 24 oras. Kung hindi masosolusyonan ng taon-taon na lang na pagbaha sa Pilipinas, ihindahin daw ng ating ekonomiya ang danyo sa posibleng umabot sa $124 billion o mahigit 7.6 trillion pesos mula 2022 hanggang 2050. On average, nasa 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas kada taon, ayon sa Pag-asa. At kabilang tayo sa mga bansang pinaka-apektado ng water-related disasters, gaya ng malawakang pagbaha. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang climate change at lokasyon ng ating bansa ang problema, kundi ang dekadang mahinang urban planning, matinding pagkukulang sa waste management, pati mga flood control project na kundi outdated o luma.
ay substandard naman dahil sa korupsyon. Hindi na raw sapat ang concrete dams, flood walls at mga dike. Ngayong tila palakas ang palakas sa mga bagyong tumatama sa bansa at patindi ng patindi ang pagbahang nararanasan natin. Anong flood control projects ang pangmatagalang solusyon sa baha? Halimbawang mayroong isang malawak na lote. Kung wala pang istrukturang nakatayo rito, bumabagsak ang ulan sa lupa at kaya nitong sipsipin ng tubig. Pero kung ang lugar ay tinayuan na ng mga kalsada, mga bahay at iba pang gusali, at kung ang lupa ay sementado na, wala nang sisipsip sa tubig ulan. Ang tawag sa tubig na naiipon ay runoff water. Malaking tulong sana ang mga drainage para umagos ang tubig palabas sa dagat. Kung sapat ang sukat ng mga ito, maayos na na-maintain at hindi barado na sa katerbang basura. Paano na lang kung ang problema sa lote na ito ay problema ng isang buong rehiyon gaya ng Metro Manila na may mga ilog at nasa gitna ng Manila Bay at Laguna de Bay na heavily silted at posibleng umapaw tuwing malakas ang ulan. Ayon sa Philippine Disaster Resilience Foundation, posibleng maging solusyon ng green infrastructure gaya ng sunken lawns at underground tanks. Ang sunken lawn o retention pond ay isang landscape design na mas mababa sa ground level. Nagsisilbi itong natural sponge kung saan naiipon ang runoff water para mapigilan ang pagbaha. Ang underground tank o detention pond naman ay nagsisilbing malaking water storage kung saan naiipon ang runoff water kapag malakas ang ulan. Ang tubig ay unti-unting na i-release para maiwasan ang pag-apaw nito, gaya na lang sa Bonifacio Global City na may 22,000 cubic meter detention tank sa ilalim ng Burgos Circle kaya naiiwasan ang pagbaha roon. Ang lalim nito ay katumbas ng gusaling may 4 na palapag. Kaya nito mag-imbak ng tubig na katumbas ng laman ng 8 Olympic-sized swimming pools. Nitong April 2026, inanunsyo naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang ginagawang 3-in-1 facility sa Quezon Memorial Circle. Magsisilbi itong park, retention pond at detention pond. Kaya raw nito mag-imbak ng hanggang 651 cubic meters ng tubig. Naglagay rin sila ng filtration system na may 282 cubic meters capacity. Ang tubig ay gagamitin para sa landscape at irigasyon ng lungsod. Iminumungkahi rin ng mga eksperto ang pag-upgrade at regular na declogging ng mga drainage systems, ang reforestation ng Marikina watershed at ang paglalagay ng spillway kung saan dadaloy ang excess na tubig mula Marikina River at Laguna de Bay palabas ng Pacific Ocean. Pangmatagalang solusyon ng panawagan ngayon ng iba't ibang grupo para makaahon ng ating bansa sa problemang taon-taon na lang tayong nilulubog. Ako si James Agustin para sa GMA News. Sa dami at bilis ng mga pangyayari, hindi sapat na updated sa mga balita. Importanteng maintindihan kung bakit ito mahalaga. Mga kapuso, nasa kote sa Pampanga ang 3 sangkot umano sa rentangay modus na ang gamit sa pambibiktima, magandang babae. Ang mga suspect na bistong namumuntirya rin ng mga e-wallet account. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Dito kayong dalawa. Sa parking lot ng isang commercial establishment sa Angeles City, Pampanga, nadakip ng PNP Highway Patrol Group ang mga suspect na kinabibilangan ng 2 lalaki at 1 babae. Inaresto namin kayo sa salang pagtangay ng sasakyan na to. Ayon sa HPG, dito raw sana nila ipapasa ang dala nilang kulay pulang 4-door sedan sa nakuha nilang buyer na hindi nila alam undercover police pala. Ang kulay pulang sedan, nirenta nga daw ng mga suspect ilang linggo na ang nakalilipas sa biktimang si alias Marco. Nagsaservice daw po siya ng mga Korean foreigners sa Friendship Highway. Pagka ilang araw po, extend po sila ng extend. Doon na po kami na, bakit hindi nila binabalik yung sasakyan? Ang mga nasabing suspect ay nag-ooperate dito sa Central Luzon, particularly dito sa Angeles, Pampanga, Pangasinan at mga adjacent pang probinsya. Batay sa investigasyon, ang babaeng suspect na inalyasan ng HPG na si Celeste ang nakipag-deal sa biktima. Ginagamit daw ito talaga ng grupo sa negosasyon dahil bukod sa may itsura, magaling din daw itong mambola. Medyo may pang-akit ba, kumbaga. So, mabilis nilang makukumbinsi itong mga nagpaparenta ng sasakyan.
At pagka nakuha na nila yung sasakyan, magbabayad sila ng advance payment nila. Doon na po nila itatakas itong sasakyan kung saan ibebenta na nila through social media. Mabilis daw itong naibebenta sa murang halaga gamit ang peking papeles. Pag nakita ng mga innocent buyer, akala nila genuine na yung hawak na papel at pati yung mga deed of sale, kayang-kaya na nilang manipulahin. Si alias Marco na halos kasisimula pa lamang sa ganitong negosyo, labis na stress ang inabot. Malaking perwisyo po nung pambabayad din po sa monthly na sasakyan. Piliin niyo pong mabuti at suriin yung taga saan po sila. Tawag tayong pabigla-bigla na di kung sino man yung kaharap at kung sino man yung nakikipagtransaksyon. Pinakamainam pa rin na suriin yung pagkakilanlan ng nagre-renta at itong mga ipinipresenta nilang mga identification card. At sa verification pa ng HPG, sinasabing sangkot din ng mga suspect sa cash-in, cash-out modus na sumisimot ngayon ang laman ng mga e-wallet account sa mga sari-sari store sa loob at labas ng Metro Manila. Ang mga suspect sa CCTV video na ito, bine-verify na ng HPG kung sila ba. Lilinlangin nila yung mga may-ari ng tindahan upang makulimbat yung mga laman ng GCash. Kuhanan natin ng picture. Maging maingat din po tayo at mapanuri. Kung meron po kayong mga CCTV pwedeng install sa harap ng tindahan upang kung sakali mang matakbuhan kayo ng mga to, meron po tayong mga reference na magagamit sa pag-backtrack. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Isa ang Philippine National Police o PNP sa mga katwang ng inyong GMA Kapuso Foundation sa paghahatid ng serbisyong totoo sa ating mga kababayan. At para mas mapagtibay ang pagtutulungan ito, lumagda ang Kapuso Foundation at ang PNP sa isang kasunduan. Bunsod ng magkakasunod na kalamidad na tumama sa bansa ngayong taon, pumirma ng Memorandum of Understanding ang GMA Kapuso Foundation at Philippine National Police o PNP para mas pagtibayin ang ating pagtutulungan sa mga isasagawang Operation Bayanihan sa mga nasalantang lugar. Ang layunin talaga natin dito is mapabilis ang paghahatid ng ating mga relief goods and services, lalo na sa mga syudad. Ang Philippine National Police kasi, ang areas of responsibility nila are the city centers. So, we're excited about the partnership and hopefully we'll be able to serve more people in the future. Ito ay sumisimbolo sa mas matatag na pagkakaisa para maghatid ng pag-asa sa mga kapusong naapektuhan ng sakuna sa bansa. Hatid ng Philippine National Police ang seguridad at transportasyon sa lugar na kanilang nasasakupan lalo na sa panahon ng kalamidad. At magiging katuwang din natin sila sa iba pang proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Ito yung nararamdaman na kung saan ito na yung human side ng Philippine National Police na ating mga kababayan na kapulisan na nagtatrabaho ng 24 oras. No? Halos sugal ang buhay. Ito na ang panahon na makikita ninyo ang trabahong ginagawa ng ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Sama-sama po tayong maghatid ng serbisyong totoo sa higit na nangangailangan. Tiniyak ng House Secretary General at House Sergeant at Arms na walang issue sa seguridad para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Kanina nag-walkthrough na ang mga opisyal ng Kongreso at Malacanang para silipin ang mga paghahanda. Bago po ang SONA ay isa sa ilalim muna sa lockdown ang Batasan Complex sa July 23 at magsasagawa ng final walkthrough sa July 25. Lahat naman ng dadalo ay dadaan sa security check. Pinaalalahanan silang simplehan ang kasuotan. Wala ring red carpet sa taong ito. Tinatapos na ng Pangulo ang kanyang SONA speech ayon sa palasyo. Bukod sa simpleng wedding ceremony, very intimate lang din ang naging reception dinner sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Ko. Ang iba pang dalye na pinusuan ng netizens sa chika ni Nelson Canlas.
All smiles at may pabukay pa ang cast ng upcoming GMA series na Whispers from Heaven nang i-welcome nila si Bea Alonzo sa pagbabalik set nito pagkatapos ng kanilang wedding ni Vincent Co. Sa video na ipinost ng co-star ni Bea na si Cassie Legaspi, kitang kilig na kilig ang mga tao sa set habang nagko-congratulate kay Bea. Pati nga raw ang kanilang multi-awarded director na si Zig Dulay nahahawa sa happiness ni Bea. Matapos magpakilig sa wedding photos kahapon, isinare din ni Bea na siya mismo ang nag-makeup sa sarili. It just felt more personal ayon kay Bea. Ang hairstyle niya, last minute na nagpa-SOS kay Ayo Manaog. Hirit pa niya, wala silang wedding photographer ni Vincent at ang kanyang shobe na si Brina Secosana ang tumulong sa kanila. Bukod sa wedding, simple yet elegant din ang very intimate na reception ni Bea at Vincent. Kwento na nag-style ng venue, wala silang kaalam-alam na para kina Bea at Vincent ang kanilang inaayos. Nagulat na lang daw sila nang makita ang dalawa sa event. Sa snaps ng artist at fashion illustrator na si Pete Rich, kitang intimate talaga ang reception dinner. Pati ang chef ng pinag-uusapan ding minimalist wedding cake ni Bea at Vincent. Nagulat na lang daw na para pala sa kilalang couple ang kanyang ginawa. Red velvet, vanilla, and chocolate. This is 3,000 pesos kasi yun. So we use French butter dun sa buttercream frosting namin. Alam mo ba na para sa kanila? Actually, wala. So yung lumabas ng cake order na to, parang regular cake order lang siya. So parang sinabi na we need a simple cake today. Tapos nag-send lang sila ng photo na gagayahin namin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At tutukan, paninitang yan ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go sa isang guro na walang helmet, inireklamo. At ilang consumer ikinagulat ang taas ng kanilang electric bill. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Tarado. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 opisyal pa lang ang na-impeach ng House of Representatives. Pero ang umabot lang sa impeachment trial ay sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Hindi umabot sa deliberation o paghahatol ng senator judges ang paglilitis kay Estrada. Naudlot ang impeachment trial nang mag-walk out ang mga prosecutor. Dahil mas maraming senador ang bumoto para pigilan ang pagbubukas ng second envelope na naglalaman umano ng mabigat na ebidensya laban kay Estrada. Ito ang naging mitya ng EDSA People Power 2 na nauwi sa pagpapatalsik kay Estrada. Dahil din dito, itinigil ng Senado ang impeachment trial. Sa kaso naman ni Corona, 3 sa 8 articles of impeachment ang tinalakay sa trial. Sa unang article pa lang, 20 ang bumoto ng guilty, habang 3 lang ang bumoto ng not guilty. Kaya na-convict si Corona at natanggal sa pwesto. Ito ang mga salitang madalas ninyong maririnig sa paggulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para mas maintindihan ang pagdinig, alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng ilang legal terms sa impeachment trial. Lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos, no? Ang impeachment ay kapangyarihang ibinibigay ng saligang batas sa mga mambabatas para desisyonan kung dapat pa bang manatili sa posisyon ang isang impeachable official na inaakusahan ng mabibigat na krimen at kasamaang asal. Nagsisimula ito sa House of Representatives. Kapag na-impeach ang isang opisyal sa Kamara, hindi nangangahulugang matatanggal na siya sa pwesto. Ang botohan sa House of Representatives ay pagdedesisyon kung may sapat pang basehan ang reklamo laban sa opisyal para ma-impeach siya at maisalang sa impeachment trial sa Senado.
Ang Articles of Impeachment ang dokumentong naglalahad ng mga batayan o grounds sa pag-impeach sa isang opisyal. Kapag 1/3 ng mga kongresista o higit pa ang sumang-ayon sa resolusyon na kaakibat ng Articles of Impeachment, ang opisyal ay ituturing na impeached. Tsaka ipapasa ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Senado. The resolution setting forth the Articles of Impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate. Dito magsisimulang mag-convene ang Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, ang Senado ay magsisilbing korte kung saan uupo bilang hukom ang mga senador at tatawagin silang senator judges. Sila ang magsisiyasat sa mga ebidensya laban o pabor sa impeached official. The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Ang writ of summons ay dokumentong ipinapadala ng impeachment court para ipagbigay alam sa impeached official ang mga akusasyon laban sa kanya. Opisyal din itong inuutusan ng opisyal na maghain ng kanyang tugon at magpakita sa korte oras na magsimula ang trial proceedings. Maglalabas din ang impeachment court ng mga subpoena. Ito ay ang formal na utos para humarap. Pinagbawalan munang sumama sa mga operasyon ng MMDA ang pinuno ng Special Operations Group nito. Yan ay matapos ireklamo ang pagsita nito sa isang gurong rider na walang helmet na ginamit bilang personal na online content. Nakatutok si Mark Salazar. Ito yung viral video ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go nang tikitan niya ang isang guro sa isang road clearing operation ng Martes. O teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Sa isang punto, nag-request ang guro na kung maaari ay huwag nang i-post ni Go ang video. Pwede wag nyo lang sa ano? Kaliwa kayo. Sa avenue, nakakita. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Pero ipinost pa rin ito ni Go sa kanyang personal Facebook account at nilagyan ng caption na, "Teacher ka po sir, dapat ikaw ang better example sa kabataan." As of today, halos mag-11 million views na ang video. Bagamat may mga sumang-ayon kay Go, meron din mga hindi natuwa sa pagtrato niya sa guro, kabilang ang ACT Teachers Party List na pinasisibak si Go. Ayon kay ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tino, hindi nila kinukonsinti ang violation ng guro. Pero ang kawalan daw ng respeto ni Go ang pinapalaga nila. Malinaw naman talaga walang helmet. Ang issue dito, hindi na dapat above the law ang sinuman. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan, kung may paglabag, dapat yung law enforcer may respeto sa mamamayan. At yan ang hindi pinapakita ni Mr. Go. Nilabag daw ang right to privacy ng guro at nilabag din daw ni Go ang direktiba ng MMDA na sa official social media accounts lamang ng MMDA pwedeng i-upload ang mga video mula sa kanilang mga operations. Malinaw po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MMDA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. So ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang kasikatan, at posibleng para sa sariling monetization. Hindi pa tinitake down ni Go ang video ng guro, sa halip nag-post pa siya ng ganitong art card kahapon na nagsasabing hindi raw excused ang mga nasa academe sa pagsunod sa basic rules. Ine-expect daw sa educators ang higher standard. Ang post na ito naman ang pinalagan ng Teachers Dignity Coalition. Sa kanilang sulat sa MMDA, binatikos nila ang post ni Go na parang nilalahat na ang mga guro. Isa pang puna nila, bakit hindi naka-uniforme si Go kung manghuli? Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ni Gabriel Go tungkol dito. Sa pahayag naman ng MMDA kahapon, sinabi nitong iniimbestigahan na si Gabriel Go dahil na rin sa dami ng nagreklamo at pinull out daw muna nila si Go sa mga clearing operations.
Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, pinagpapaliwanag na niya si Go sa pangyayari. Nilinaw niya rin na itutuloy ang violation ng guro dahil malinaw na mayroon nitong paglabag sa batas trapiko. Tungkol naman sa pagpo-post sa social media ng kanilang mga operasyon. For purposes of educating the public sa aming trabaho, sa tamang gawain, sa pagsunod sa batas trapiko, nakakatulong po ito to educate. So, ang kailangan lamang siguro ay linawin namin yung panuntunan sa pagpo-post para hindi na po maulit yung ganito pong mga pangyayari. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ikinagulat ng ilang consumer ang taas ng kanilang electric bill na ang ilan ay dumoble pa umano. Kaya utos ng Energy Regulatory Commission, hanggang Oktubre nang bawal ang pagpuputol ng kuryente ng mga hindi makabayad. Kung mabababa naman ang kanilang konsumo, gaano kababa? Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Naku mapapamura ka nga sa sobrang ng bill Kasi talagang nakakagulat siya. Nagre-reklamo na ang 64 anyos na si Nelia. Maya't maya na lang daw kung paglaruan ng electric bill ang kanyang damdamin. Simula po nung April, nag-umpisa yung taas. Ang bill po namin, 6,700. Tapos nung May, naging naging 7,538. Pagkatapos nung June, naging 8,031. Wala namang nadagdag na gamit dito. Pero wala daw yan ayon kay Aling Marta. Sa kanya, shock of a lifetime. Ang bill niya na nooy di tumataas ng 4,000 piso. Ngayong Hunyo, 11,000, grabe. Saan naman kayo kukuha ng noon? Senior na kami mag-asawa, maasa lang kami sa pensyon ng SS. Di na lang lahat napunta. Hindi ko pinag-aircon yung apo ko. ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bahagya pang tataas ang singil sa kuryente ngayong Hulyo. Tumaas daw kasi ng 0.77% ang transmission charge dahil sa mas mataas na bayad sa ancillary services. Ang ancillary services ay reserbang supply ng kuryente na ginagamit kapag biglang tumataas ang demand o may aberya sa power plants. Nadiaan nila sa kanila napupunta kundi sa mga kumpanyang nagbibigay ng reserbang kuryente. Nauna nang nag-anunsyo ang Meralco ng 34 centavos per kilowatt hour na dagdag singil para sa buwang ito. Katumbas yan ng halos 69 pesos para sa karaniwang bahay na kukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Kaya naman magsasagawa na ng imbestigasyon ng Senado at Kamara tungkol sa bill shock at mabilis na pagtaas ng kuryente. Ang ilang grupo naman nanawagan sa tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue na suspindihin ang mga karagdagang singil at pagputol ng kuryente sa mga ordinaryong Pilipino. Isa sa mga hiling na yan ang napagbigyan dahil pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang October ang pansamantalang pagbabawal sa pagputol ng kuryente mula Agosto hanggang Oktubre. Yan ay kung mas mababa sa 200 kilowatt hour ang kanilang konsumo. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Patay nang natagpuan ang ilang naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho sa Mindanao dulot ng masamang panahon nitong weekend. Isang ipo-ipo naman ang nabuo sa Masbate kanina na sumira at tumangay sa bubong ng ilang bahay. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, rumagasa ang tubig mula sa bundok pababa sa kalsadang yan sa Barangay Malalan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Stranded ang mga motorista, kabilang ang sasakyang maghahatid sana ng assistance sa District Hospital para sa mga napuruhan ng nakaraang baha sa lugar. Hanggang kinaumagahan, di pa rin ito madaanan. Dalan mga kausi mo lang din naman pulutsan. Gumagid siya, daghan taas kayo o gikan sa taas.
Untuk diri sa ubos. Digit sa magian. Ang truck namang ito na may kargang backhoe ng DPWH na magsasagawa sana ng clearing operation, So na nato dira sa South Jazz. nawala ng balanse at natumba sa kalsada matapos bumaon ang gulong sa lumambot na lupa. Naidaot na dalan diri. Bangag ng kalsada. Padaplin sa diri. Sa gunsod mag-ulan diri sa tuang munisipyo. Umok dirang yuta. Nahukay naman sa Glan Sarangani ang bangkay ng isang lalaki. Nasawi siya matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay kasunod ng malakas na buhos ng ulan nitong Sabado. Pinaghahanap pa ang kanyang misis habang ligtas at nagpapagaling ang dalawa nilang anak na nauna nang na-rescue. Nalagay rin sa panganib pati ang mga hayop, gaya ng 3 tarsier na ito na na-rescue sa tabi ng ilog sa bayan ng Alabel. Ayon sa mga nakakuha sa kanila, pinangambahang maanod sila oras na tumaas ang level ng ilog dahil sa masamang panahon. Pinakawalan din sa kagubatan ang mga naturang tarsier. Nakapagtala rin ng pagguho sa bahagi ng Antipas, Cotabato. Natabunan ng putik ang ilang kalsada. Pansamantalang naantala ang biyahe ng mga motorista pero agad nagsagawa ng clearing operations. Nawasak at gumuho naman ang bahagi ng kalsadang ito sa Tupi, South Cotabato. Nilagyan muna ng warning sign para sa mga motorista ang unahang bahagi ng naputol na kalsada. Inireport na rin umano ito sa lokal na pamahalaan para maaksyonan. Sa Gihulngan, Negros Oriental, natagpo ang palutang-lutang sa dagat ang bangkay ng isang 44 na taong gulang na mangingisda. Base sa investigasyon ng mga pulis, tinangay ang biktima ng malakas na agos ng tubig sa ilog noong Lunes. May nabuo namang ipo-ipo sa Masbate City kaninang hapon. Kitang-kita yan sa mga kuha mula sa pantalan at tanaw hanggang sa mga kalapit na kalsada. Ang ilang bahay sa barangay Bagong Bayan natanggalan ng bubong at halos mawasak sa lakas ng hangin. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalakas ng bagyong Inday ang nagdulot ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend at localized thunderstorms simula nitong Lunes. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Pasugalan sa Makati City na pinagmukhang arcade, bistado. At ano yang namataan ng hiker sa Sierra Madre na tila isang halaman na may mga galamay, Kuya Kim? Ano na? Dito lang sa 24 Oras.
ito ay hindi pagsukat ng pag-unlad. Ito ay hindi pagbibigay ng affirmation na ang iyong ekonomiya ay nakapagbigay ng maayos na pamumuhay sa lahat ng inyong mamamayan. Wala siyang kinalaman dyan. Nandun yung inconsistency, yung contradiction doon. At yung dahilan ba't may ganung contradiction kasi ang sinusukat ng pamantayan ng upper middle income, yung average. At yung problema sa average, tinatago yung kalagayan ng marami habang nababatang pataas ng pinakamayaman. Para hindi halata, pinagmukhang arcade o amusement center ang isang pasugalang sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI sa Makati kung paano na itatago ang pagkubra sa panalo sa pachinko. Sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Wait lang po kami Pagkabigay ng timbre ng kanilang assets sa loob, pinasok ng mga ahente ng Dangerous Drugs Division ng National Bureau of Investigation o NBI ang establishmentong ito sa Makati City. Hands up! Hands up! Tumambad sa mga operatiba ang 25 Japanese at isang Taiwanese na naglalaro ng electronic slot machines. May 103 lahat ang makinang yan ng establishmento na kilala sa Japan sa tawag na pachinko. Ayon sa NBI, nagpapanggap na arcade o amusement center ang establishmento para maitago ang pagsusugal ng kanilang mga parokyano. May mga players, bibili ng card, tapos yung card yung ipanglalaro, nag-earn ka dito ng points. Pag nakakuha ng points, pupunta sila sa isang counter, doon nila i-claim yung prize, pwedeng ballpen, pwedeng anumang goods, umbrella. Halimbawa, ito napili nila, itong cellphone na to, aakyat sila sa third floor para doon naman, itong mga items na to ay kanilang i-convert sa cash conforme doon sa dami ng kanilang napanalunan. Pero alam niyo mga kapuso, isa sa mga indikasyon ng lahat ito ay talagang scheme lamang. Ang mga kahon, mga nakabalot ng mga cellphone, lahat walang laman. Depensa ng inarestong suspect na nagbibigay umano ng pera sa mga players kapalit na kanilang mga nakukuhang items. Buy and sell nga ako, sir. So, binabay ko siya. After that, sinisell ko rin. Which is sa kanila din po sa establishment. With my 2% po. Napatong. Dahil pinalalabas umanong arcade lang, mas maliit ang buwis nito kumpara sa mga legal na kasino. Sasampahan ng paglabag sa PD 1602 o illegal gambling ang may-ari ng establishmento, mga empleyado at mga nahuling parokyano. John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan may higit 2,000 kilometro ang layo mula po sa silangan ng Southeastern Mindanao. Mataas ang tsansa nito maging bagyo pero ayon sa Pag-asa, maliit ang posibilidad na makaapekto sa ating bansa. Pero patuloy na tumutok sakali magkaroon ng pagbabago. Samantala, may habagat pa rin pero kumpara nitong nakalipas na araw, mas mahina na yan at mas kakaunti ng lugar ang apektado. Umaabot na lang yan sa may extreme northern Luzon. May tsansa naman na localized thunderstorm sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, mababa pa ang tsansa ng ulan maliban sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen.
Pagsapit ng tanghali at hapon, may pag-ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Aklan, Samar at Leyte Provinces, Bohol at ilang bahagi ng Negros Island Region. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Madaragdagan din ang pag-ulan sa Mindanao, kasama na rin ang Caraga, Davao Region at Barm. May heavy to intense rains kaya maging alerto po sa banta ng flash floods o landslides gaya ng naranasan sa ilang probinsya nitong mga nakalipas na araw. Sa Metro Manila, magiging mainit at malinsangan pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms lalo bandang hapon. Target ng prosekusyon na mabuksan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang tax record niya at ng kanyang asawa. Magagawa kaya yan tulad ng nagawa noon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Paglabag ba sa karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kanyang tax at bank records gaya ng sinasabi ng depensa? O paglalahad lamang ng katotohanan gaya ng sabi ng prosecution? Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Pero meron siyang kondisyon. Dapat daw pumirma din ng waiver ang mga mambabatas. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Nauwi ito sa kanyang biglang pag-alis sa paglilitis. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Pero Counsel for the defense, will you kindly Yes, Your Honor, advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. At ang kanyang tax records na ungkat pa rin noon. Paliwanag din ay Bureau of Internal Revenue o BIR Chief Kim Henares na tumestigo sa trial. Nakasaad sa National Internal Revenue Code of the Philippines ng mga income tax returns na nakalagak sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni Justice Corona, the wife, the children, and the son-in-law. Kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence. Ngayon, tax records naman ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mister at kanila mga negosyo ang gustong maungkat sa kanyang impeachment trial. Bagay na tinutulan ng defense team ng bise dahil labag-an nila sa batas at labag sa karapatan ng bise sa due process. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Ayon sa ilang abogado, tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So, magsusupina ho siya kay Commissioner ng BIR. Ngayon, ang Commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang Presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talagang gambalain ang Pangulo. Legal strategy po yan. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na
guluhin pa ang ating executive. Sabi naman ng Malacanang, wala pang request kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang authorization. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request. Bukod sa tax records, pinapasabi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council ng mga confidential deal. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naayon sa batas. Wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, when we're trying to obtain evidence, procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules. Sa Lunes ito, inaasang dedesisyonan ng senator judges. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sakaling magbotohan ang mga senator judges kung ipapasabi na ang financial records ng bise, simple majority lang ng mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa Corona trial. Nag-issue ng subpoena ang korte kay Commissioner Jimenez. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the senator judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasabi na nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can of course question. We cannot predict how the Supreme Court decides. May nagsasabi na hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na merong grave abuse of discretion. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May mga umusbong na tanong sa isip ng isang mountaineer nang sa kanyang pag-akyat sa Sierra Madre, may namataan siyang tila isang halamang may mga galamay. Ano kaya ito? Habang sinusuyo ng grupo ng mountaineer na si Mac ang isang masukal na trail sa kabundukan ng Sierra Madre, ito ang kanyang naispatan. Tila isang pulang halaman na may mga galamay. Napansin ko siya na nandun sa bandang paanan ko. Napakakulay niya sobrang vibrant niya. Mukha siyang kabote na may pagka-reflesha din ang style niya. Maliit talaga siya. Sabi ko, ang ganda nito, kakaiba to. Natuwa ako, may ganito pala na halaman. Ngayon ako nakakita nito. At para meron siyang remembrance, kinuna niya ito ng mga litrato. Gusto ko rin talagang malaman kung ano talaga yun. Kaya lang, wala kasi masyadong data or wala akong kasama that time na biyasa sa pagtukoy. Ano nga ba ang nakita ni Mac sa kagubatan ng Sierra Madre? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang mycologist, ang nakita ni Mac sa Sierra Madre, hindi isang halaman kundi isang fungus. Di tulad ng mga halaman, ang mga fungus, walang kakayang gumawa ng sariling pagkain. Wala silang chlorophyll. Sa halip, sila'y umaasa sa mga nutrients na na-absorb mula sa organic material, gaya ng patay na halaman at nabubulok na mga kahoy. Anong klaseng fungus naman kaya ang nakita ni Mac? Ito ang Aceroe rubra, isang Basidiomycetus fungus na kabilang sa pamilya ng mga stinkhorn mushrooms. Isang uri ng fungi na kilala sa kanilang kakaibang hugis at masangsang na amoy. Naglalabas mga ito ng mabahong amoy para makaakit ng mga insekto na mahalaga para sa kanilang spore dispersal o pagpapakalat ng spores. Ang masangsang na amoy ay mula doon sa tinatawag nating gleba. Ito yung part na structure ng kabote kung saan ito ay malagkit na may kulay brown to green sa gitnang bahagi ng kabote na kung saan nandoon yung milyong-milyong spores. Ito yung mabahong amoy na mahalaga para sa dispersal. Ang kakaibang struktura ng starfish fungus ay mahalaga din para sa kanilang reproduction. Ito ay umaasa lamang sa mga insekto. Mabaho man ang mga ito, hindi sila tinuturing na delikado o nakakalasot. Huwag itong kainin at huwag sirain. Mas mabuting pabayaan na lamang ito dahil bahagi sila ng kalikasan at tumutulong sa pagbubulok ng mga patay na halaman. Pero alam niyo ba na marami pang klase ng fungus sa ating kapaligiran na may kakaibang itsura? Gaya ng isang ito na parang isang binunot ng ngipin na may tumutulo pang dugo. Sa unang tingin, ang puti nitong katawan parang binunot ng ngipin na may mga patak ng dugo.
Pero isa rin itong fungus, itong Hidnelium becki. Dahil sa kakaiba nitong itsura, tinatawag din itong bleeding tooth fungus o devil's tooth. Ang tila pulang dugo sa katawan nito ay isang likido na nilalabas ng Hidnelium becki sa prosesong tinatawag na guttation. Naglalaman ito ng tubig, pigments at iba pang kemikal. Matatagpuan ang fungus na ito sa mga kagubatan sa North America, Europe at ilang bahagi ng Asia na may pine at iba pang conifer trees. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, makikilala na ang mga bagong coach sa newest season ng The Voice Kids. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Marami na! Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So move, Mr. President. If there's no objection, we will suspend and convene the impeachment court. I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. So, ibig sabihin ng political neutrality ay bagaman kinikilala nila na political yung kaso ng impeachment at hindi siya yung kadalasan na legal na proseso, ay in the interest of keeping the proceeding constitutional and fair, nanunumpa sila na titignan nila yung ebidensya ng patas, hindi magiging magpe-play ng role, no, yung mga partido nila at yung kanilang mga alliances dun sa basic question kung guilty or not guilty ba yung isang individual. Tatapatan ni Senador Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa kanya kaugnay ng 2019 SEA Games ng investigasyon naman sa flood control scam. Ipinagtanggol naman ng palasyo si Public Works Secretary Vince Dizon na nakakaladkad sa issue. Nakatutok si John Consulta. Makalipas ang 7 taon
Muling inuungkat ng National Bureau of Investigation ang sinasabi nito mga anomalya sa mga strukturang ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Ang kanilang pinupuntirya si Minority Senator Alan Peter Cayetano na nagsilbi noong chairman ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGO. Kung wala pa lang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil lang natakot ka lang kung meron kang dapat itago. Iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang pero hindi naman kayo halata. Para kay Senator Alan Peter Cayetano, pananakot daw ang ginagawa ng NBI, lalo't nasa gitna na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, bagay na itinanggi ng palasyo. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahigit 2 bilyong pisong pera ng gobyerno ang pumasok daw sa FISGO na isang NGO. Aligasyon niya, ang itinayong sports center sa New Clark City na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso hindi dumaan sa bidding. Pinondohan ng mga insertion sa budget at meron pa raw ditong hindi pa naliliquidate. Noong 2019, siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, hindi po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya, kasi mas maganda naman nga, pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. May mga nagbigay ng donasyon na pumasok, there are allegations na mga may pondo nang galing sa confidential funds. Itinanggi ito ni Cayetano at sinabing walang anomalya sa proyekto. Wala siyang insertion sa budget dahil hindi siya mamabatas ng panahong yun at lahat daw ng gastusin ay liquidated na. So ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Dagdag niya, wala siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports center dahil ang namahala doon ang Bases Conversion Development Authority kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa Office of the Ombudsman, batay sa kanilang records, dinismiss noong 2021 ang kasong isinampan noon kay Dizon kaugnay ng 2019 SEA Games dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hirit din ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Pinaghahandaan na ng ace hurdler ng Philippine team na si Lauren Hoffman ang kanyang kampanya para umabot sa 2028 LA Olympics. Bago yan, nagpakitang gilas muna siya sa katatapos lamang na Philippine Athletics Championship. Let's get in the game. Kasama si Martin Abiel. In an incredible weekend sa nagdaang Philippine Athletics Championships sa New Clark City. Muling nabawi ng athletics Olympian na si Lauren Hoffman, ang trono bilang top female hurdler sa bansa.
Dalawang kategorya ang dinomina ni Lauren. Gold sa 400-meter hurdles at sa 100-meter hurdles. Beating out reigning SEA Games champ from Indonesia na si Dina Olia. It was exciting. A win is never like, it's never a given. Where I knew she'd get out on me and I'd have to like chase her down with each hurdle. So I was able to just kind of reel her in and then just cross the finish line before her. A literal force on the track. Dahil 2023 lang nang mapabilang sa Philippine team si Lauren. Pero sunod-sunod niyang nilampasan ang national record sa athletics. Currently holding 5 national records under her belt. Kabilang ang outdoor 100-meter at 400-meter hurdles, indoor 60-meter hurdles, at indoor 400 at 600-meter dash. It's a game of trying to beat your old self. There is pressure, but I also just want to see how far I can take it and how fast I can go. Born and raised sa Virginia, United States, ang 27-year-old track star. I started running 5Ks first when I was like in elementary school. 8th grade is when I learned how to hurdle and I fell in love with it. I have a lot of Filipino role models in my life. My Lola was one of them and my mom. Because of them, I'm able to do what I get to do today. Matapos manalo ng 2 bronze medals sa 2025 SEA Games, pinaghahandaan na ni Lauren ang Asian Games this year, pati ang goal na makabalik sa Olympic stage sa 2028. I'm just proud of myself for like sticking with it and showing up even when the days are hard, when things are challenging. I'm just proud of myself for this year to already be back in the 56s, even though it's been like a long journey from the Olympics. So we're just working on more speed, more fitness, and hopefully back in the 55s soon. So when you're going into the hurdle, you have a cut step, you have a lead leg, and you have a trail leg. So your lead leg will come down, and then you'll put your arm through, trail leg comes down, and it pushes you to the next hurdle. So you want to kind of keep your arms a little bit tighter. Yes! Yes! That's good! Yeah! You did it! Iba rin yung adrenaline at iba rin yung muscles na nang-work mo dito pag nag-hurdles ka. Kasi you're not just sprinting. Ang mino-work on mo dito, form, technique, efficiency when you're running and you're hurdling. There you have it, mga kapuso. Today, we got to meet our Olympian hurdler, Lauren Hoffman. Also got to try hurdling for the very first time. It's very difficult, kaya bilib na bilib po ako sa kanila. So, this has been Martin Javier. I'm Lauren Hoffman. Keeping you in the game. Tumaas ang nakuhang net satisfaction rating ng pinakamatataas na opisyal ng bansa batay sa Social Weather Station survey. Mula sa -15 noong Marso, umakyat sa -7 ang rating ni President Bongbong Marcos na neutral ayon sa SWS. Nakakuha naman si Vice President Sara Duterte ng +31 net satisfaction rating o good batay sa SWS. Mas mataas ito ng 2 points kumpara noong March 2026 survey. +19 naman ang nakuha ni Senate President Win Gatchalian na pasok sa moderate. Dumoble naman ang naging +8 ang net satisfaction rating ni House Speaker Faustino Boji D. III. Mas mataas naman ang 1 puntos ang ngayon +10 rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adults. May margin of error itong ±3%. Mga kapuso, sa dami at bilis ng mga pangyayari sa mundo, hindi lang sapat na updated tayo sa balita. Mahalaga na maintindihan ang issue at paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng marami. Kaya naman, sa panata naming serbisyong totoo, sasagutin po namin ang inyong mga tanong at tutulungan kayong mas maintindihan ang mahalagang issue. Sa pamamagitan po yan ng Explainers by GMA News dahil mabuti ng malinaw. Pwedeng mabasa at mapanood ang paghimay sa importanteng usapin at paglinaw sa konteksto nito sa www.gmanetwork.com/news/explainers.
Pumunta po sa latest tab para sa pinakasariwang explainers mula sa GMA News. I-click o i-tap naman ang topics para makita ang iba't ibang issue na aming tinatalakay, gaya po ng impeachment trial. Para naman makita ang lahat ng explainers ng GMA News, pumunta lang po sa All Explainers. New season, new coaches. Handa nang umupo sa iconic red chairs ang mga bagong coach na makakasama ni Julian San Jose sa The Voice Kids. Kilalanin natin kung sino-sino sa chika ni Miss Aubrey Carampel. Sa pagbabalik ng The Voice Kids Philippines, magbabalik din si Asia's Limitless star Julian San Jose in her 4th season as The Voice coach. Excited na si Julie na muling tumuklas ng new breed of singers. This is one of my dreams talaga simula nung bata ako. Kasi gusto ko magturo eh. Sabi ko kay Lord, hindi ko alam kung sa anong paraan, pero eventually talagang gusto ko magturo. So ito siguro yung naging calling para sa akin na mag-mentor ka ng mga bata. Si Julie, may bagong coaches na makakasama. Una na riyan ang tinaguriang pop rock royalty. Walang iba kundi si Yeng Constantino. Looking forward na raw si Yeng to start her very first project sa Kapuso Network. Siyempre po, bilang isang mga awit, yung maging coach ka ng The Voice, isa yun sa mga checklist na gusto mong magawa sa iyong career. And I'm just so grateful na ibinigay po ito ng Panginoon in His right time. First time ring uupo sa iconic red chair. Ang equally iconic pagdating sa Pinoy rap. Andito na si Glock 9. Siguro kahit tawag nila sa akin coach dito, I'm sure marami akong matututunan sa aking mga fellow coaches, syempre si Julie, si Yeng, and yung mga ma-encounter at ma-meet namin ng mga batang singers, and I'm sure marami kaming matututunan sabay-sabay. Ang new set of coaches, handa na ring magbahagi ng kanilang talento at kaalaman sa mga batang mga awit bilang kanilang mentors. Pero ano nga ba ang mga katangian ng mga batang mga awit ang hanap nila at makapagpapaikot sa kanilang mga upuan? Ako gusto ko po talaga yung something unique. Yun po talaga yung may identity pagdating sa pag-perform. Tapos gusto ko po yung marubdob kumanta. Yung marubdob. Ay, yung Kuya Glock. Maramdamin. Yung puno ng damdamin. Yung first line pa lang, yung kikilabutan ka na. Pag iikot ako, tama yung sabi ni Yeng, pag unang line pa lang, nakuha mo na ako. Parang regardless kung nasa mataas na note ka ng song or, di ba? And siguro, alam mo naman, unang timbre pa lang ng pagkanta. Dahil ika-4 na taon na ni Julie sa The Voice, may ilang tips daw siyang nais ibahagi sa kanyang fellow coaches. Ako, may advice ko lang sa mga bago nating coaches, kay Kuya Glock at kay Yeng. Be ready. Kasi, mind, heart, and soul talagang apektado ka eh. As in, it's a great experience pero nakakakaba, but at the same time, paglalaroan niyo yung emotions mo, especially that we're dealing with kids. Abangan ang new season of The Voice Kids soon sa GMA. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Cheska Fausto. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Salamat sa iyo, Cheska. Thank you, Cheska. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.